beautiful people, welcome back to my channel. Yes, we're gonna do another lie detector challenge today. But before anything else, I'd like to thank Soto Grande for letting us shoot here. And of course, I Spy detectives and investigators for conducting this test today. Anyway, in this episode, meron akong guest na sobrang mahal ng lahat sa showbiz. Sa totoo, isa akong napakalaking fan. Sa PBB pa lang, pinanonood ko na silang dalawa. Ngayon, guest natin, ang leading lady sa buhay ni Jason. Ang pinakamamahal ng lahat at pinakatotoo para sa akin sa BBB, Miss Mele Cantivero. Salamat! Grabe! May nahiyak naman ako sa intro. Grabe! Hindi sobra talaga fan. Alam mo, pag nalulungkot ako, Eme, tinitignan ko sa TikTok yung mga past na mga interviews nyo sa GGV. So, ang cute-cute nyo. Salamat eh. Napaka-sweet mo naman. Tsaka ang cute-cute ng family mo. Salamat! No, thank you for guesting. Ako ang mag-thank you sa'yo kasi tutulungan mo kami sa Oo nga. Bago tayo mag-start ng ating lie detector challenge, kwento mo muna sa amin yung sa Korea. Ano yung movie na ginawa mo sa Korea? Yes, ang ginawa namin doon sa Korea is Mom Chief Shakedown on Seoul. Hindi to kaluluwa ha. Kasi parang horror yung mukha ko. Mom Chief Shakedown on Seoul. And then, grabe talaga. Ang ginawa namin doon is amazing talaga. Ilang days kayo doon? Kami magpamilya, 22 days kasi sinama namin bakasyon. Yes. Pero ang nasa crew, 9 shooting days, pero pa-stop-stop yun. Tsaka narinig ko, meron kayong mga Korean actors na guest. Fan ako ng K-drama talagang pag gusto mo, yung parang makuha yung heart mo. So yung mga nakasama mo, kilala mo talaga sila? Kilala ko si Lee Sung-gi. Yung talaga ang nakita ko talaga. Parang last is naman siya kasi na-meet na din niya si Lee Sung-ki. Ang bango pang eksena, gano'n po. Ang gaganda ng balat nila, di ba? Glass skin nga ang mga balat nila. Yung gambagala. Kahit hindi artista doon ha, kahit yung parang mga taong grasa sa kanila, yung parang... May taong grasa sa Korea? Hindi naman, actually hindi taong grasa, taong glass skin. Nagawa mo na ba itong polygraph test noon pa? Yung makurintihan ka lang mo. Ito yung legit. Ito pala si Kuya Bunso from I Spy Detectives and Investigators. Never siyang ngumiti, never siyang tumawa. Ewan ko na lang kung mapapatawag ko siya ngayon. Tumaas ako, Kuya Kulokoy. Mas si Kulokoy kasi mukha niya. Ready na ako, Bay, kasi talagang, actually gusto ko yung magpa-BP. Trap na natin si Melay. Ito, warm-up questions muna tayo. Ganyan din ako? Ganyan lang, chill ka lang. Is your full name Melissa Bunayog Cantiveros Francisco? No. Alam niya. Yes, ito talaga pangalan ko. Ang galing mo, ha? Okay, your question number 2. Were you born April 6, 1988? Yes. Do you think you will pass this test with flying colors? I don't think so. Hindi ka confident? Hindi ko confident kasi baka anong mga tanong-tanong eh. Eto na yung next question ay katotohanan ng lahat. Okay. Can you spell blueberry cheesecake? Ay, akala ko ba yung mga tanong, mga issue? Bakit ganito? Alam mo, dito na talaga ako matatalo. Hindi, ano ba kasing ano ng blueberry? Ano ba kasing story behind blueberry cheesecake? Nag-feeling talaga ako nun kasi bagong sweldo ako nun eh. Okay. Pupunta ko sa Greenberg, kasama ko yung kaibigan ko. Pagpasok ko sa coffee, kailangan malampasan ko to. Sa isipan ko lang. Pa-order ako ng, pagkita ko, binasa ko, alam mo to, blueberry. Sabi niya, nagtingin na yung mga tao sa akin. Mali pala yung ating blueberry. Pagtingin ko, B pala lang doon, blueberry pala. So, parang pass na ako. Ikaw na lang mag-order na. Bilisan mo na. Ako naman, cheesecake. Mas minali mo. Patay talaga, maghukay na lang tayo. Ilibing natin ang sarili natin ng buhay. Pero ikaw ba, nai-intimidate ka pa rin sa mga lugar na pangmayaman? Oo, normal lang naman ako. Normal na intimidate talaga ako kasi kasama ko siya doon. Pero paano pag kasama ko doon. Hindi, pero hanggang ngayon ako din na-intimidate ako. Kasi pag may mga tao or mga bagay na alam mong hindi mo nakasanayan, nakaka-intimidate naman talaga. Intimidate ka pero pag lalabanan mo kunwari. Kaya lumaban pa rin ako doon sa blueberry. Doon ko nalaman, natatalo ako sa dulo. Hindi naman, pero nakain mo. Nakain ko. Nabayaran mo. Ikaw pa rin yung panalo. Kahit tingin nga na sa akin, sabi ko, librihin ko kayo lahat dyan eh. Charing lang. Pero saan ang mga bashers? Pumapatol ka ba sa mga bashers? Oo! Like, so, marami akong pinatulan ng bashers. Sinabi nila maganda ako. Sabi ko, ano ba? Hindi, pinatulan ko yung basher kasi nagigil ako about na sa mga anak.
About sa sarili ko, ngipin ko, or Okay lang. isa inyo na to. Kasi wala naman ako talagang, baka totoo naman, hindi naman kita masisi. Pero about sa mga anak ko, wag naman. Kaya mga anak ko naman yun. Kasi kahit ako, kung ibas niyo ako, ang unang nasasaktan niyan, magulang ko. Nagpunta ako sa NBA din. Talaga? Pina-NBA ko talaga. Tapos may isa na naghingi ng sorry. Iba kasi ang sinabi nung parang about rape. Parang Oh, gano'n. shucks. Ay, Grabe naman. below the belt na yun. Oo Kung may naman. belt siya. Eh kung wala siyang belt, wala na to. Above the belt. Nag-sorry man ba? Pero syempre, sino naman tayo? Pero pinatawad ko na lang. Siyempre naman. Sabi ko, next time, huwag mong gawin yan. Sinasabi ng nanay ko, ang puno daw kapag hitik sa bunga, yun yung binabato. So, sabihin, pag blessed ka, yun dun ka maraming bashers. Yes, kasi ikaw nga ang center of attraction. Kaya hanapan ka nila ng mali. Tinaguriang kang Inday Kenkai from Jensen. Isa ka sa pinakamahal na big winner from PBB. People think na ikaw yung pinaka-authentic. Naniniwala ka ba na authentic ka? No. Alam mo po, mga kaibigan, sa TV, ko pag may na- camera, hindi pag ko walang nagulat. camera, ganyan na ganyan pa rin siya. Sobrang totoo mo. Salamat. Kaya sabi ko na no, babe. Kasi nga, syempre sa bahay, iba rin ako pag, kunwari sa bahay, masaya. Dito masaya ako. Masaya din ako sa bahay. Pero, ngayon kasi, dalawan ang role ko. Unyango kasi ako ngayon talaga. Hindi, bakit ako unyango? Kasi sa anak ko. Pag nanay ka na kasi, hindi ka na pwede laging masayahin. Kasi may mga kaibigan, yung iba kasing mga parents ngayon, di ba, hindi na uso yung namamalo. Pero si Melay, naniniwala ka pa rin sa pamamalo. Naniniwala talaga ako sa pamamalo kasi ako lang naman to. Kung sa inyo naman, okay lang. Ako naman is, naniniwala ako kasi ako din is, napalo din ako ng parents ko, Oo, ng papa ako din. ko. Kasi hindi ko din naman masisi ang papa ko. Sobrang tigas ng ulo ko. Mas utang na loob ko talaga sa kanila. Kung bakit ako positive thinker sa buhay, ba't hindi ako naiinggit sa mga Yes. mga bagay-bagay, bakit kontento ako dahil sa kanila. Bata pa lang ako, matingin ka na sa, yung may ice cream, tapos gaganon ka na sa simbahan, mabubugbog ka na. Bakit ka tumingin? Nag-iinggit ka? Tumingin lang ako kasi bata ako. Ganun talaga sila. So, siguro pinangunahan nila yung ugaling hindi maganda. Kaya ngayon, ina-apply ko sa mga anak ko. Kagaya nung kay Stella na experience na first day of school, hindi siya excited siya mag-school kasi galing kaming Korea noon, excited yung school siya eh. Nung nag-exam, pag uwi niya na anxiety na siya, ayaw niya mag-school. So, kasi daw hindi siya perfect sa exam. Hindi naman namin siya pinipressure. Oo. Sabi ko, wala naman. Yung ate nga niya, hindi na kuan, yung ate si Mela, pag uwi, Mama, zero ako sa kuan, sabi niya sa spelling. Sabi ko, siyempre, ayaw ko namang malungkot siya. Kaya sabi ko, walang problema yan. Zero din kami ni Papa mo sa spelling dati. Sabi ko, para That's nice, Oo, para mais yung Oo. kanya kuan. Pero hindi mo kaya, bae. Pagdating sa school, pagbalik, tinanong ng sister, Mela, ba't ka zero sa school? Sa spelling, sabi niya, don't worry, sister, zero din ng parents kasi. Pinatawag kami ng sister, sabi ko, ba't mo sinabi na zero kami? Ikaw lang ang zero dapat sa school niyo. Sabi ko, the best ka talaga. Umuwi ka lang dito na masaya ka. Dapat masaya ka sa school. Kung hindi ka masaya, maglipat tayo ng ibang school. Gusto ko masaya. Kasi gusto ko, yung buhay na sa elementary, high school, college, yung Masaya sila. masaya. Kasi kapag masaya ka, lahat lalabas na yung pagiging magaling mo sa ganun ba? Tama, oo. Kasi alam mo, bilang nanay naramdaman ko kasi, bakit kasi yung classmate ko perfect sila, ako hindi. Ay, so ibig sabihin, mahal, nainggit ka, sinabi ko. Huwag kang mainggit, mahal. So in-accept naman niya kasi gusto kong ma-assess niya ba. Kailangan kasi ma-accept niya na nainggit talaga siya para makakuha niya sa sarili niya na, nainggit ako, kaya pala yun ang attitude ko. So dapat, ayusin ko. So sinabi ko sa kanya, pag mainggit ka, walang problema sa mainggit kasi na normal lang yan na maramdaman mo. Inhale, exhale, at isipin mo, blessing na yon. Kung ano na yung kaya mong i-answer, yun din ang blessing mo. Tapos isipin mo si Lord, in Jesus' name, isipin mo lang na huwag kang mainggit. Alam mo, kinabukasan. Alam mo yung nag-trending na ice cream? Yun. Paglabas niya, Mama, very good ako. Hindi dahil doon sa exam. Very good siya doon sa, Mama, nainggit ako pero nag-inhale, exhale ako, tapos nawala na yung inggit ko. Alam mo, doon ako na parang natouch ako, oh my God, Lord, thank you, Lord. Kasi, hindi ako dun sa mga academics eh. Kasi matutunan mo yan na matutunan hanggang tumanda ka. Ilang years mo pa dito sa mundo. Doon ako sa ugali para pagtanda nila. Yun ang dadalhin nyo sa pagtanda nyo eh na. Happy people. Ang dami kong natututunan sa iyo ngayon. Sa pagiging nanay ko Hindi man. kasi 'di ba, parang minsan kapag sometimes hindi tayo naiinggit. It becomes a healthy competition kasi parang nakikipagkompetensya ka para mas maging better yung performance mo. Pero ngayon na naririnig ko yung perspective mo naman, parang ang dami kong nare-realize. Di kasi pag may anak ka na talaga, babe, uunahin mo talaga yung kanilang faith kay Lord at uunahin mo ang kanilang ugali. Yun lang, kasi na-happy ako sa kanya kasi
naging open up siya sa akin sa naramdaman niya. Mamo, ano yung tanong pala? Bakit napunta tayo doon sa ice cream? Hindi ko na rin alam kung hindi, yung tanong kasi, para minsan ba mahirap ba magpakatotoo? Ayun. Hindi naman ibig sabihin na Mahirap ba? magalit ka tapos hindi ka nagpakatotoo. Nagpakatotoo ka rin, nagalit ka. Pag may problema ako, masaya maiyak ako ng mga ilang minutes tapos pag wala, matatawa na ako. Mahappy na. Balik tayo dun sa PBB. Big winner ka nga, di ba? In-expect mo ba na tatawagin yung pangalan mo as the winner? Hindi. Hindi mo in-expect? Sino in-expect mo mananalo? Si Paul Jake. Yun nga ang unang crush ko eh. Ah, talaga? Kasi baka maahon tayo sa kahirapan. Kaya talaga, tahimik ka sa loob ng bayan ko. Hindi mo alam kung pinapalabas pa ba kayo or na. So nasa swimming pool kami, tapos may dumaan na tao. Man, ay kumipans din ako. Ako minura. Sabi ko, baka galit sa akin dahil. Alam mo ba, Bay, na nagmakaawa sa akin si Derek Loren? Dahil? My life, please maawa ka. Bakit, Derek? Mag-ayos ka na dahil artista ka na. Kasi nakita niya doon sa mga nagpapapicture sa akin, mas mukha pang artista yung nagpapicture. Okay, Derek, the best. Siyempre siguro hindi naman kami sanay sa pamilya namin doon. Sa mag-ben-ben. Ben-ben, uy, nabuang mabubog. Tsaka syempre, hindi nang ano natin, yung priority natin. Kahit naman kami, normal pamilya, bago ako nag-artista, hindi diba? naman na yung priority. Ang priority mo, kumain. Ano nga, tanong ko lang. At napunta na naman tayo sa ano. Alam mo, ito yung pinakamagulo kong Magulo like. sa paano? Parang pangatlong tanong pa lang. Akala ko talaga si Paul Jake. Pero syempre, umaasa ka din. Kasi nasa top Tsaka si 5. Paul Jake, gusto ko rin siya pinanonood nun sa batch ninyo. Kasi best. mabait din talaga Mabait, siya. leader talaga siya. Oo, ang problema lang sa matalino. kanya, naging English lang. Pero di ba teacher ka dati, English teacher? Ginawa ko nga ang best ko, Be, para maging English teacher, pero wala talaga. Pero practice teach ako. Parang wala na rin matutunan yung... Nagturo ako, so, this is tangible. Ano ko, nagtanong man yung estudyante, Ma'am, what is intangible? Intangible? Patay, intangible yun yung pag-aralan ko ah. Sabi ko, that will be your assignment. Mabuti na naisip ko agad ko. Kinabukasan, nag-audition ako, bibitin ako pumasok. Ginusto mo talaga yung maging artista? Hindi, uy. Wala nga akong imagination ng artista ako pag mumukha akong artista. Yung mga barkada ko kasi sabi, kasi ako maloko sa barkada namin. Kay President kasi ako sa MSU noon, President. Pag-audition ka na, feeling mo na matanggap ka. Bastos yung mga kaibigan. So, nag-audition nila ako para sa kaligayahan nila. So,